Guys, pakita ko sa inyo yung adventure bike ni Honda. Transalp 750 and then Africa Twin DCT. Ayan, daming delivery oh. CBR, CB. Yan, dito sa Honda Makati. Yan, nandito tayo nagpark. Tara, pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung mga motor nila dito. Ito bagong ADB. Ganda ng gray. Mami oh. Matte gray. No? Ganda. Ano pangalan yan? XADB. Adventure din kasi ito eh. Tapos mas relax yan. Mas mababa na yung seat height yung mga bagong labas. Ito yung 2025. Baba na seat height. Ito CB din pero ano siya, hindi to e-clutch. Yung ganitong kulay. Hindi e-clutch to eh. Yan. Green. Tara, pasok tayo sa loob. Kukunin ko yung ORCR ko ngayon. Akyat tayo dito sa taas. Para makita nyo yung update naman sa mga big bike. Kung ano meron sila ngayon dito na display. Ayan o. Ganda na upuan dito. Tapos pwede kayong magkape. Diba? Kaya yung ginagawa namin dito. So kinuha namin yung ORCR. Ayan o. Yung CR ngayon, pwede mo nang palamin sa laki. Ayan, try natin itong mga adventure bike ni Honda. Parang nakakatakot, no? Medyo talagang matataas itsura niya, yung lalaki, tapos matataas. Ayan. So, I'm 5'6". So, ayan yung lapat ng paa ko. Ayan. Kung sa kaya siya. Di ba? Kaya siya dahil abot natin. Hindi super tipto, sakto lang. Ayan. Ayan. Ito yung bagong adventure bike ni Honda. Ayan, Transalp. Ayan, ganyan ang pagsampa dyan. Yung maganda dito, pwede kang tumayo. Diba? Ayan, habang nagra-ride, no? Yung mga nakikita nyo sa expressway na nakatayo. Lalo na pagka dumadaan sa rough road. Yan, ganyan tamang pag-akyat and then pagbaba. Pag sa mga adventure bike, tingnan natin naman tong Africa Twin. Yan. Africa Twin. Ang laki. Grabe yung pagka-bulky niya. Ayan. Ayan yung lapat ng pakot. Kung compare natin doon sa kanina, no? Ito videoan mo, Jay. Itong Transalp 750. Kung compare natin dito sa Africa Twin, mas mababa itong seat height nitong Africa Twin. Kasi lapat ng pako almost half eh. Ayan. Almost half siya lumapat. No? Ayan. Tapos ang ganda ng panel niya. Oh. Talagang view mo dito. Yung panel. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ito yung motor na pwede kang tumayo, no? Habang nagra-ride. Ayan. Ito mga ka-JT, pakita ko sa inyo yung panel ni Africa Twin DCT, dual clutch transmission. So automatic ito, pwedeng matic, pwedeng manual. Ayan. So dito tayo mag-start. Ito yung kill switch niya and then starter button. Ayan. Tapos ang maganda dito, meron siyang cruise control. Ayan, yung cruise control pag pinindot niyo to, kung ano yung takbo niyo, pwedeng ma-fix doon. Tapos pwede kayo mag plus minus kung gusto niyo dagdagan yung speed and then bawasan, no? Plus minus. Ito yung auto, tapos manual. Tapos kung gusto nyo siya in-neutral, para makapagbomba kayo, neutral. Ayan. Tapos dito sa kabilang panel naman, sa handlebar sa kabila, sa left side, ito yung controls dun sa TFT display nyo. Ayan. So hindi natin mabuksan to kasi hindi pa activated itong motor na to. Ayan. Tapos ito yung horn niya.
Tapos ito yung hazard. Tapos ito yung turn signal, left right, no? Ito yung minus. Yan, no? Minus, kung naka-manual kayo, naka-manual mode, pwede kayong bawas gear. Tapos ito yung plus gear, no? Yan, ito yung pass light, di ba? Pass light. Yan, gusto nyong naka-high beam, tataas nyo lang. Pag pass light, pindot-pindot lang ganyan. So, nagpipisik-pisik yung ilaw. Yan, tapos pagka gusto nyong high beam siya, taas lang. Yan, high beam. Yan yung bago ni Honda ngayon. Ito, di ko na alam, meron pa siyang call, no? Call, tapos function. Yan, para dun sa display dito yan. Ayan, so kailangan ituro sa atin ito kung sakaling kukuha tayo nito at magdadrive. Tapos meron na rin siyang handguard. Ayan. Ayan, oh, handguard. Equipped na siya kasi nga, ano siya, adventure bike. Tapos meron din siya ditong USB. Siguro, no? USB. Wala. So, pwede siyang optional lagyan. USB socket. Ayan, ito yung ano niya, yung ignition. Hindi siya keyless. Ayan, yung tangke niya. Tapos yung pinaka-foam niya, sobrang lambot. Yun talaga magaganda sa mga adventure bike eh. Sobrang lambot oh. Ito yung grab handle niya para sa OBR at para pagka tinutulak nyo siya. Ayan, talaga meron siyang welding dito. Hindi binuo, no? Tapos ito, LED na rin yung display ng ano niya, tail light. Tapos LED na rin yung signal light. Ayan. Tapos yung gulong niya, hindi siya adventure tire, no? Pero although pwede na rin to. Yung adventure tire kasi yung mga parang square-square na ganon. Ayan. Tapos spoke wheels siya. Siyempre, adventure, spoke wheels. Ito yung engine niya, DCT engine. Ayan. Foot peg, parang sa Honda CB650R natin. Ayan. Tapos yung ilaw niya, ito talaga cute na cute ako dito sa ilaw eh. Ayan o, kita nyo. LED siya. Parang cute na mukha niya. Di ba? Parang may naalala akong cartoon. Hindi ko lang maano kung ano yung cartoon na yan eh. LED display, yung busina niya. Tapos gold yung ano niya, yung port niya. Parang sa CB natin. Ayan. Tapos dual disc brake. No? Na Nissin, hindi pa naka-Brembo, no? Tapos ito, ano to? Two-cylinder. Ayan siya. Ayan, yung dual clutch transmission niya. Walang clutch yan. Pwedeng manual, pwedeng matic, no? Sineset lang dito sa may ano, dito sa handle. Ayan. Ayan, matic, tapos manual. So makikita nyo yun doon sa panel. Tapos neutral. Ayan. Okay. Ito yung pipe niya. Ayan, ang laki. Diba? Ito yung caliper niya sa huli. Ayan, Nissin caliper. Bridgestone tire. Ayan, 150/70 R18. Yun yung size ng tire niya. Okay. Tapos ito, adjustable ito. Pwedeng taas baba. Hindi lang natin alam, no? Kailangan i-demo sa atin yan. Meron siya ditong wind intake, no? Sa loob, no? Pasok yung hangin. For aerodynamic. Si Aki, ayente natin, nagkita kami dito. Kinuha natin yung RCR natin eh. Tapos dito naman tayo sa Transalp. Ayan. Ito yung Transalp, no? So, mas talaga maganda, mas pogi talaga si Africa Twin. Si Transalp talaga, very basic, no? Isang ilaw lang siya dito. Unlike kay Africa Twin, na dual siya. Ayan. Pero LED na rin siya. Tapos LED na rin yung mga signal light niya. Tapos yung port niya, black siya, hindi siya gold. Ayan. Tapos pero pareho sila ng ano, dual cylinder siya. Ayan yung busina, dual disc brake. Ayan. Ayan, Transalp. Tapos ito, manual talaga to. Ito yung Transalp 750, pang adventure din. Lambot din ng ano, ng seat niya, lambot. Ito yung grab handle niya, ready for top box. So same din kay ano, kay Africa Twin na meron siyang yung grab bar niya, ready for top box na rin. So pareho sila. Tapos LED na rin yung ano niya, tail, yung signal lamp. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo pang adventure. Diba? Pang adventure yung gulong, yung mga square na ganyan. So spoke wheel siya. Tapos ito yung brake niya, Nissin din. Yan, Nissin brake. Tapos yung size ng ano niya, gulong niya, 150/70
R18. So pareho lang sila ng ng Africa Twin na pareho lang. Ito yung pipe niya. Ito yung foot peg. Yan, pareho lang sila ng CB natin. Tapos ito yung brake. No? Talaga pagka-adventure goma talaga. No? Tapos ito yung sa handlebar niya, yung mga pindutan. So unlike sa Africa Twin, napakarami na pindutan. Ito lang yung kill switch, tapos start button. Diba? Tapos yung sa kabila niya, ito lang yung function, control para doon sa TFT display. Tapos ito yung mode, horn, signal lamp, left, right, hazard. Yan. Tapos ito yung pass light. No? Pagka gusto nyo high beam, taas. Diba? Pagka gusto nyo low beam, yan. Tapos pass light, yung pumipisik-pisik yung ilaw. Yan. Yan yung panel niya ni Transalp. Okay. Tapos ito hindi yata siya adjustable. Hindi adjustable yung niya. Itong wind visor niya. Okay. So ang laki ng difference niya as compared dito sa Africa Twin. Ito very high-end, very classy, high-end. Ito very basic, no? So sa presyo talagang basic din to. Ayan yung price diyan sa niyo, sa screen nyo as compared dito kay Africa Twin. Yan siya. Ayos. Mamaya tignan natin yung yung NS500 doon sa dulo. Ito guys yung NX500. Yan. NX tapos 500cc na adventure bike ni Honda. So tingnan natin ito. So ganun din yung dito pagkatayo. Ganyan. Okay, seat height. Yan. So 5'6" height. So medyo mataas to, no, compared do sa Africa Twin. Ang lambot ng clutch niya. Yan, so mataas to kasi medyo tiptoe ako dito. So parehong-pareho to ng seat height ng Transalp. Base do sa upo ko sa lapat. Yan, parehong-pareho. Okay. Ganda. And then less expensive than dun sa Transalp saka dun sa Africa Twin. Ganda niya, no? Non-adjustable o adjustable to? Hindi siya adjustable. Nakapix yung niya, yung wind visor niya. Ayan yung TFT display niya, medyo malaki siya. Yung tangke niya, ang lambot ng seat. Pagka-adventure talaga, sobrang lambot. Yung grab bar niya dito for the OBR. Wala siyang hindi siya ready for the top box kasi wala siya. LED na rin yung mga niya. Yung sa tail light niya, LED na rin. Ayan. Ito yung foot peg niya. May rubber siya. Tapos yung gulong niya, adventure na rin. Hindi siya spoke wheels, no? Mag siya. Ayan, hindi spoke wheels pero adventure tire. Tapos, ayan, manual to. Ayan, yung foot peg niya, rubberized. Ayan, NX500 na buds. Ayan. Tapos ito yung niya, control niya, traction control, on and off. Pass light, dito siya, pass light. Gusto mo siyang i-on, high beam, tapos low beam. Ito yung control niya para sa TFT. No? Pareho na si CB natin. Busina, turn signal, right left, no? Turn stock wheel switch, hazard, tapos yung starter button. So, very basic siya. Adjustable yung lever niya. Ayan. Ito yung clutch niya. Ang lambot ng clutch. Yeah. Ito yung ignition key. Yeah. Ayan. Okay. Tapos LED na rin yung niya. Headlight niya, LED. LED na rin yung signal light. This is a dual disc brake. Ayan, dual disc brake na Nissan caliper. This is a twin cylinder engine. Ayan. Tapos ito yung pipe niya. Okay. Ngayon, labas na tayo at busog yung ating mata dito sa Honda. May di-deliver bike hauler. Ayan. Uwi na tayo mga ka-JTech. Again, thank you for watching and see you again in my next vlog. Ayan. Busog ang mata. Kakatingin ng motor. Ayan. This is a Honda big bike. Makati branch, Bendia.
Okay, thank you for watching.